Doc! Doc! Napahinto sa paglalakad si Aaron dahil sa sigaw na yon. Kunot noon niyang nilingon kung sino man ang tumawag sa kanya. Isa yon sa babaeng nurse roon. Palabas na kasi siya ng ospital kasi tapos na ang shift niya. Bakit? Tanong niya nang makalapit ito. Ngumiti ng matamis ang babaeng nurse sa kanilahad ng isang kulay blue na paper bag. Para sa iyo, Doc. Tiningnan niya muna ito. Pamilyar sa kanyang nurse na yon pero hindi niya kilala. Nakikita niya itong nakatingin sa kanya actually. Halos lahat ng babaeng nurse roon. Hindi niya lang pinapansin. Pero sa tingin niya ay ilang weeks pa lang ang nurse nakaharap since hindi niya pa kilala. Ayaw niyang sayangin ang effort nito kaya tinanggap niya. Thanks. Luto ko yan, Doc. Masarap gaya ko. Charot! Pabiro nitong Saad. Tumaas ang gilid ng kanyang labi. Sinasabi na nga ba niya, may gusto ito sa kanya gaya ng iba. Maganda naman ito pero sorry sila. Meron nang naglalaman sa puso niya. Kailangan niya lang hanapin dahil nawawala pa. Thank you. Mauna na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ng babae. Tumalikod agad siya. Narinig niyang malakas itong nagpaalam pero hindi na siya lumingon at sumagot pa. Gusto na niyang umuwi dahil pagod na rin siya sa mahabang shift niya. Habang nagdadrive siya pa uwi ay naisipan niyang huminto muna sa paborito niyang coffee shop para bumili ng kape at tinapay. Pinark niya ang kotse sa parking lot saka pumasok sa loob. Agad siyang nakilala ng iba kaya napalingon sila sa kanya. Wala naman siyang pakialam kaya nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa linya sa counter. Babae ang lahat ng nandoon na agad namang napalingon sa kanya. Agad namang nagsitabi ang mga ito at sinasabing paunahin siya. Sanay na siya kaya agad siyang naglakad papalapit sa counter at sinabi ang order. Naging isang sikat siya na doktor sa bansa at marami ring babaeng naghahabol sa kanya pero wala siyang pakialam doon. Hinihintay at hinahanap niya pa rin ang babaeng pinakamamahal niya. Nung makuha na niya ang order niya, ay pinili niyang umupo sa isang table palapit sa glass wall. Palagi niya itong ginagawa sa tuwing gusto niyang magpahinga at manood lamang sa mga taong naglalakad sa labas. Ngunit habang umiinom siya ng kape, ay nahagip sa mata niya mismo ang isang motor na paggewang-gewang. Bumagsak ito sa gitna ng daan. Agad na napahinto ang mga tao at pinalibutan, lalo pat may sakay itong isang babae maliban sa driver. Agad na napatayo si Aaron at walang pagdadalawang isip na tumakbo palabas ng coffee shop. Excuse me, doktor ako. Padaan lang. Saad niya habang nakikipagsiksikan sa kumpul-kumpul ng mga tao. Buti narinig siya ng mga tao kaya tumagilid ang mga ito. Dinaluhan niya muna ang driver. Nakita niyang may malay ito at dumadaing dahil sa dugo ang paa. Inutusan niya ang mga tao na tumawag ng ambulansya na agad namang sinunod ng mga ito. Nalipat niya ang tingin niya sa isang babae na nakasuot pa ng helmet. Nilapitan niya ito at tinanggal ang helmet. Halata itong walang malay at duguan ng katawan. Pero parang tumigil ang mundo niya nang makitang mukha ng babae. Biglang lumakas ang puso niya at nabalutan siya ng takot sa katawan dahil sa duguang itsura nito. Wife? Pero paano nga ba napunta sa sitwasyong hinahanap niyang babaeng mahal niya? Paano nga ba napunta sa sitwasyon si Marian na naaksidente siya? Paano nga ba nagkatagpo ang landas ni Marian at Aaron? Ito ang kanilang kwento. Table number 6, Marian! Saad ng nasa counter. Agad na gumalaw si Marian at kinuhang order. Dinala niya ito sa table 6 bago bumalik sa paglilinis ng isang lamesa. Napakagat siya sa labi dahil medyo hindi maganda ang pakiramdam niya, lalo pat naulanan siya kagabi nung pauwi niya. Hindi naman niya gustong umabsent dahil sayang yon sa araw at saka hindi naman yon lalala. Ipagpahinga lang niya ng konti yon at iinom ng gamot ay sigurado siyang mawawala na. Pagpatak ng 6:00 ng gabi ay eksaktong tapos na ang shift niya. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad na nagpaalam sa manager nila na uuwi na siya na pinayagan naman siya agad. Nung makapagbihis ay agad siyang lumabas ng restaurant ay agad siyang pumara ng jeep at sumakay. Mabuti na lang talaga ay nasa highway ang restaurant kaya hindi na siya maglalakad para makasakay.
Habang nasa biyahe siya, ay may biglang tumawag sa cellphone niya. Agad niya itong tiningnan at kumunot ang noo niya nang makitang isa sa mga kaibigan niya, si Lauren. "Hello, girl?" Agad na bungad ng kaibigan ang sagutin niyang tawag. Kumunot ang noo niya nang marinig ang maingay na tugtog. Sa tingin ni Marian ay nasa bar na naman ito kasamang iba. Buhay mga mayayaman nga naman. Minsan hindi niya alam kung bakit naging kaibigan niya ang mga ito. Hamak na mahirap lang siya. "Napatawag ka, Lauren?" "Girl, we're at the bar!" Masaya nitong saad at mukhang natatamaan na sa alak. Halata naman, pairap niyang sagot. "Ano kailangan mo?" "Birthday ng isang kaibigan ko. Come! Mag-iinuman tayo. Andito rin sila, Rose." Masayang aya nito sa kanya. Napairap ulit siya dahil late ito nag-aya. "Hindi na, Lauren. Kaka-out ko lang sa trabaho. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Naulanan kasi ako kagabi. Gusto ko lang magpahinga." "Oh, ganun ba? Alright, I will not force you. Magpahinga ka na lang. Don't forget to take your meds, ha? Tadalaw kami dyan if may time and if you're free." Biglang lumambing ang boses ni Lauren. "Sige." Nung mamatay ang tawag ay napabuga ng hangin si Marian at saka lumingon sa labas. Hindi niya mapigilang mapangiti. Kahit palaging nasa bar ang mga kaibigan niya, ay may pakialam pa rin ang mga ito sa kanya. Siya kasi ang pinakabunso. Palaging nag-aalala ang tatlo kapag may nangyari sa kanya. Kahit magkasakit man lang, hindi siya pinapabayaan ng mga ito, kaya sobrang swerte niya. Kaso nga lang, minsan ay tumatanggi siya dahil kaya rin naman niya ang sarili niya. Ilang minuto lang ay nakababa na siya ng jeep. Naglalakad siya sa gitna ng eskinita papunta sa boarding house na tinutuluyan niya. Buti na lang talaga ay maaga pa kaya hindi delikado. Minsan kasi ay gitna na ng gabi siya makakauwi. Minsan pa naman ay may krimeng nangyayari sa lugar nila. Idagdag pang may mga lasing sa gilid-gilid. Buti nga ay wala pang nagtangkang lumapit sa kanya. Nang makarating siya mismo sa boarding house, ay binuksan niyang pintuan. Nung pagbukas niya ng ilaw ay nagbuga ulit siya ng hangin at pumasok. Ramdam ni Marian ang malamig na temperatura ng bahay. Dahil siguro siya lang mag-isa at nakakaramdam siya ng loneliness. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Marian dahil sa kakapusan ng pera ng magulang. Sa probinsya kasi sila nakatira at tanging magsasaka lamang ang kinakabuhay ng pamilya nila. 3 silang magkakapatid at siya yung middle child. Ang panganay nilang lalaki ay tumutulong sa pagsasaka ng mga magulang nila at ang bunso ay nag-aaral ng high school. Nasa sa kahirapan ay pinili ni Maria na lumuwas pa Maynila at doon na magtrabaho. Buti na lang ay nakapagtapos siya ng senior high kaya medyo natatanggap pa siya sa ibang trabaho. Laking pasasalamat nga niya at nakilala niya ang mga kaibigan niya at tinulungan siyang makapasok sa restaurant na pinagtatrabahuan niya ngayon. Kalahati sa sahod niya ay pinapadala niya sa pamilya niya kaya konti na lang natitira sa kanya. Okay lang, para rin naman yun sa pag-aaral ng bunso nila. Gusto niya itong makapagtapos ng pag-aaral at para hindi magaya sa kanya. Hindi na nagluto ng ulam si Marian dahil sobrang bigat na talaga na kanyang katawan. Diretso bagsak siya sa maliit niyang kama at agad na natulog. Nagising lamang siya nang marinig niyang may kumakatok sa pintuan. Dahan-dahan siyang tumayo at parang lantang gulay na naglakad papalapit sa pintuan. Sino naman kaya ang taong kakatok sa pintuan ng ganoong oras? Binuksan niya pintuan at ganun na lamang nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sinong taong nasa harapan. Aaron? Akala niya busy ito sa pag-aaral at may upcoming midterm exams. Hindi niya alam kung namamalikmata ba siya o ano. Love, are you okay? You look so sick. Sunod-sunod na tanong ni Aaron. Kumunot ang noo niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may nalalapit kang midterm exam? Hindi muna sumagot ang lalaki at dahan-dahan siya nitong pinapasok. Hindi siya nagpumiglas at sumunod na lamang dito. Lauren called me. Sinabi niya ang masama ang pakiramdam mo. Oo. Konting sinat lang. Gusto niyang murahin ang kaibigan niya ngayon. Nakalimutan niyang parang reporter ang mga ito kay Aaron.
Sinasabi lahat ang nangyayari sa kanya. Ayaw niya nga itong bulabugin sa ginagawa Boyfriend niya si Aaron. Nag-aaral ito bilang doktor at magkaedad lang sila. Kaibigan nito ni Rose at nirereto sa kanya. Wala naman siyang balak magjowa pero sadyang nahulog siya sa lalaki. Sobrang green flag kasi nito pero mayaman ito. Natatakot siya na baka husgahan siya ng iba. Pero yun nga, naging sila pa rin. 1.5 years na silang magjowa. Going strong pa. Hindi pa rin nagbabago ang turing ng lalaki sa kanya. Palagi pa rin siya nitong inaalagaan. Mas naging sweet pa nga ito sa mga buwan na nagdaan. Hindi na alam ni Marian ang mga sumunod na nangyari. Nakita na lamang niya ang sariling nakaupo sa maliit niyang hapagkainan at sinusubuan siya ni Aaron ng mainit na sopas. Pinapagalitan pa siya nito nang mahawakan ng leeg niya. Sobrang init niya. Sinasabi ko naman sa'yo, sabihin mo sa akin kung may nararamdaman ka. Yet you're still stubborn. Tapos hindi ka pa talaga kumain. Pagalit nitong Saad. Napakagat ng labi si Marian. Sorry. Ayaw lang kitang bulabugin kasi alam kong busy ka. Pabagsak nitong nilapag ang kotse saka tiningnan siya. Agad siyang napayuko dahil nakaramdam siya ng guilt. Pero napaangat din ang tingin niya nang puno ng pag-iingat na hinawakan ng nobyong pisngi niya saka hinimas-himas ito. I already told you, even if I'm too busy, I will come and take care of you, love. Alam mo namang mahal na mahal kita. I'll do anything for you. Kaya ko namang ipasang midterms. But your health is my top priority right now. Hindi mapigilang manghina si Marian sa kilig. Ganoon ang lalaki palagi. Hindi ito nakalimot na pakiligin at patunawin ng puso niya. Mas lalo siyang nakakaramdam ng guilt. Dapat pala sinabi niya rito. Ngumuso siya. Sorry. Ngumiti ito bago nilapit ang mukha sa kanya. Napapikit siya nang hinalikan siya nito sa noo. Hindi niya mapigilang mapangiti. Okay lang. Pero sa susunod, tell me. Ayoko mag-alala ng husto. I don't want you to feel like no one's there to take care of you. Boyfriend mo ko. And you're my responsibility and my priority. Okay? Tumango si Marian. Mahal kita. Ngumiti ito saka hinaplos ang pisngi niya. I love you too. Sige na, let's finish your food para makainom ka na ng gamot at para makatulog ka na rin ulit. Tumango si Marian kaya sinubuan siya ulit ni Aaron hanggang sa matapos. Pinainom siya ng gamot ni Aaron at pinatulog sa kaba. Tinabihan siya nito, buti na lang ay kasya silang dalawa roon. Ang gusto ni Marian sa nobyo ay hindi ito maarte. Hindi nito hinusgahan ang kalagayan niya. Gusto pa nga nito na lumipat siya sa kondo nito pero hindi siya pumayag. Ayaw niyang maging pabigat at gusto niyang siya ang bumubuhay sa sarili niya. Kinabukasan nga nun ay hindi siya iniwan ni Aaron. Buti na lang ay linggo kaya wala itong pasok. Gusto pa nga sana niyang pumasok sa trabaho ngunit hindi na siya nito pinayagan. Tinawagan na raw nito ang manager na hindi siya makakapasok dahil sa lagnat. Kahit naman din nagpupumilit siya ay wala pa rin siyang magawa, lalo pat masama pa rin ang pakiramdam niya. Kaya ang nangyari ay nasa kama lang siya habang si Aaron ay nasa sahig, nag-aaral. Nung tuluyan na nga siyang gumaling ay umuwi na ang lalaki dahil sa midterms niya. Kailangan ni Maria na magtrabaho para mabawi ang sayang na araw. Lumipas sa mga araw na parang oras dahil inaya bigla ni Aaron si Marian na pumunta sa mansyon para makilalang mga magulang nito. Oo, gusto siyang makilala ng mga magulang ng nobyo, kaya halos hindi na siya makahinga. Sinabi niya ito sa mga kaibigan niya, kaya wala pang 2 oras ay nadala na siya ng mga ito sa mall para maghanda. Hindi rin siya makatanggi dahil matigas sa mga ito. Kaya ngayon ay nakatayo siya sa harapan ng malaking pintuan ng mansyon. Katabi niya si Aaron na pinapakalma siya. Hindi pa siya makapaniwala na nasa property siya ng pamilya ni Aaron. Sobrang laki at nakaramdam agad siya ng panliliit. Sobrang yaman pala talaga ng pamilya nito. Calm down, love. They will love you. Pagpapahinahon ni Aaron sa kanya. Sigurado ka? Baka hindi nila ako magustuhan? Kinakabahang tanong ni Marian habang nakatingin sa nobyo. Hinalikan siya sa noo ng lalaki. Believe me, they will.
Napakagat siya sa labis sa katumango pero nandun pa rin ang kaba. Sakto naman bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang babaeng sa tingin niya ay katulong doon. Yumuko ito. "Hinihintay na po kayo nila senyora, young master." Nilingon siya ni Aaron sa katinanguan. Nagsimula silang maglakad papasok at nung makapasok siya ay hindi mapigilang mapanganga ni Marian. Sobrang ganda at halos yata mabalutan ng ginto ang paligid. Talagang ang pamilya ni Aaron ay isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Inalalayan sila ng babaeng katulong papunta sa dining hall. Habang papalapit sila roon ay pinadaanan ni Maria ng tingin ng sarili. Nakasuot siya ng kulay puting dress. Naka-heels siya na pinipilit niyang tiisin kahit hindi siya sanay. Nakaayos rin ang buhok niya at may light makeup siya. Nagmukha nga siyang tao dahil sa tatlo niyang kaibigan. Nang makapasok sila mismo sa dining hall, ay agad na dumapong tingin ni Marian sa dalawang hindi katandaang babae at lalaki. Nakatayo ang mga ito at nakatingin sa kanya. Hindi nakangiti ang dalawa. Medyo napalunok pa siya nang makita niyang pinadaanan ng tingin ang kabuuan niya nung babae na sa tingin niya ay ina ni Aaron. "Mom, Dad, this is Marian de la Cruz, my girlfriend." Pakilala ni Aaron sa kanya. "This is my mom and dad, love." Hello po. Tumaas ang kilay ng ina ni Aaron saka tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Habang seryoso lang siyang tiningnan ng ama nito. Mas lalong nakaramdam ng kaba si Marian dahil mukhang tama nga ang hinala niya. Hindi siya magugustuhan ng mga ito. Tumalikod ang mama ni Aaron saka naglakad papunta sa upuan. "Let's eat." Tumalikod na rin ang ama ng nobyo at saka umupo sa upuan. Kaya takot na tiningnan niya si Aaron pero nginitian siya nito kaya kumalma siya ng konti. Inalalayan siya ni Aaron papunta sa upuan saka pinaghila. Umupo si Marian at hindi maiwasang mapatingin sa mga magulang nito. Seryoso pa rin nakatingin ang ama nito sa kanya habang ang mama niya ay nakataas pa rin ng isang kilay na para bang hindi nagustuhan ang nakikita. Napayuko na lamang si Marian. Nung nagsimula silang kumain ay nanatili silang tahimik. Nilalagyan pa siya ng pagkain ni Aaron kaya mas lalo siyang nahihiya lalo pat alam niyang nakatingin sa kanilang dalawa. "Does your parents have businesses?" Napatigil sa pagkain si Marian nang biglang magtanong ang dad ni Aaron. Napaangat ang tingin niya rito. "Oh, wala po." Anong trabaho nila? Are they into politics? Or what are their professions? Sunod-sunod na tanong nito. "Dad." Seryosong saad ni Aaron. "What? Walang mali sa tanong ng dad mo, Aaron. Son, he's just asking for us to know her and her family better." Saad ng mama niya. Hindi po. Hindi po mayor at mga professional sa mga magulang ko." "Kung ganun, ano?" Tanong ulit ng dad ni Aaron. "Magsasaka lang po mga magulang ko sa probinsya." Nakita ni Marian kung paano umasim ang mukha ng mga magulang ni Aaron at alam na niya kung anong mangyayari sa gabing yon. Hindi maiwasang makaramdam si Marian ng panliliit sa sarili. Nasa harapan ba naman niya ang malalaking tao habang siya'y di hamak, isang anak lang ng magsasaka. "Perhaps you graduated in college. Mukhang magkaedad lang kayo ng anak ko. Maybe, professional ka na? Anong work mo?" Sunod-sunod na tanong ng mom ng nobyo habang nakakunot noo. "Mom." Madiing saad ni Aaron. Kinakabahan niyang tiningnan si Aaron at saka tiningnan ng mom nito. Sobrang kinakabahan na siya at nakaramdam ng takot. Alam niyang hindi siya matatanggap ng mga ito. "Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang senior high lang po. Nagtatrabaho po ako bilang waitress ngayon sa isang restaurant." "And there's no problem with that." Segunda ni Aaron sa kahinawakan ng kamay niya na nasa ilalim ng lamesa. Pabagsak na nilagay ng mommy nito ang kubyerto sa plato at saka masamang tiningnan ang asawa na pinupunasan ng labi ng table napkin. "Son, huwag niyong madaliin ang lahat. You both are still young. You both will find someone else along the way." Seryosong saad ng dad ni Aaron. "What's that supposed to mean?" Kunot noong tanong ni Aaron. Pero alam na ni Maria ang ibig sabihin yon.
Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay nakakaintindi siya ng Ingles. Alam niyang ayaw sa kanya ng dalawa. Oh, come on, Aaron! You're smarter than this! Alam kong naintindihan mong sinasabi ng dad mo. And I'm not like him who will filter these things. Saad ng mom ni Aaron saka masamang tumingin sa kanya. We don't like her. Hiwalayan mo na siya. What? Napatayo si Aaron sa kinauupuan habang si Marian ay napayuko. No. Ano ba itong pinagsasabi niyo? Hindi ko hiwalayan si Marian. Bakit hindi? That girl don't have an influential family. Isa hamak na magsasakang pamilya nila. Hindi nakakatulong sa pamilya natin. Aaron, you are our only child. Break up with her. Madiing saad ng mama niya. Agad na namuong luha sa mata ni Marian. Hindi niya akalaing malalagay siya sa sitwasyong gusto silang paghiwalayin ng magulang ni Aaron. Ayaw niyang hiwalayan ng lalaki. Mahal na mahal niya ito. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Mom? Hihiwalayan? Hindi ko siya hihiwalayan because I love her. Love will not lead you good things. Kung ang taong minamahal mo ay magbibigay lang sa'yo ng problema. You need to be with someone who has the status like us. Maraming babaeng mayayaman na naghahabol sa'yo. Mamili ka na lang doon. Not like this cheap girl. Malakas na pangiinsulto ng ina nito. Parang may kung anong tumarak sa puso niya dahil sa sinabi nito. Never niya pang naramdaman na ganun siya kaliit. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Don't call her that, Mom. Marian is a kind and loving person. Wala kang karapatang sabihin yan sa kanya. Hindi na mapigilang mapatayo si Marian dahilan para mapatingin ang tatlo sa kanya. Nanatili siyang nakayuko dahil ayaw niyang makita siya ng mga itong umiiyak. Pasensya na po sa pagsayang ng oras niyo. Kung ayaw niyo po sa akin, alis na po ako. Hindi na kinakaya ni Maria ng sakit. Para bang pinaparealize nito na hanggang doon lang ang kagaya niya. Na hindi siya nababagay sa katulad nilang matataas. Mas okay yon. Hiwalayan mo na rin ang anak ko. Ayokong madumihan ng isang katulad mo. Ang pangalan namin. Madiing sagot ng mommy ni Eren. Mom, ano ba? Hindi sumagot si Marian at nagpasalamat na lang. Tumulo ang luha niya habang naglalakad pero napahinto siya nang pigilan siya ni Aaron sa braso. Don't leave, love. Don't leave me. Pagmamakaawa ni Aaron. Bitawan mo ko, Aaron. Tama na! Let her go! Ihahanap na lang kita ng babaeng bagay sa'yo. Sigaw ng mama nito. Malakas niyang winaksi ang pagkakahawak ni Aaron sa katumakbo palabas ng dining hall. Parang tinarak ang puso niya, lalo pat sinabi sa harapan niya mismo na may ipapakitang ibang babae kay Aaron. Mahal na mahal niya ang lalaki at hindi niya kayang may kasama itong ibang babae. Nung tuluyan siyang makalabas sa gate ng mansyon ay agad siyang pumara ng taxi. May huminto sa harapan niya at akmang bubuksan ng pintuan nang may pumigil sa kamay niya. Love, please. Don't do this to me. Nanginginig at puno ng takot ang boses ni Aaron. Hindi niya ito nilingon. Bitawan mo ko, Aaron. Gusto ko nang umuwi. Patuloy pa ring tumulo ang luha sa kanyang mata. Ayaw niyang humikbi dahil ayaw niyang bigyan ng dahilan si Aaron na hindi siya pauwiin. Pero, hindi mo naman ako iiwan, diba? You will not break up with me, right? Napasinghap si Maria nang yakapin siya nito sa likod. Napatakip sa bibig para maiwasang humikbi. Aaron? Huwag mo akong iwan, please. Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Napakagat siya ng labi. Hindi naman kita iiwan eh. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Talaga? Hindi mo gagawin yun? You'll stay with me? Pero ngayon, hayaan mo muna ako umuwi sa bahay. Pagod ako. Gusto kong magpahinga. Then ihahatid kita. Saad nito. Umiling si Marian. Hindi na. Gusto ko munang mapag-isa. Pwede mo bang ibigay sa akin kahit ilang araw lang? Yeah. But you will not leave me? Oh, love. Kaya pauwiin mo na ako.
Walang nagawa si Aaron kung hindi pakawalan siya sa pagkakayakap at pinagbuksan ng pintuan. Hindi siya lumingon dito at diretsong pumasok at sinara ang pintuan. At nung sinabi niyang address sa driver, ay agad na itong umandar paalis. Nung makarating siya sa boarding house, ay agad niyang binagsak ang katawan sa kama. Bumalik sa isipan niya ang nangyari at muli siyang humagulgol sa iyak. Hindi niya tanggap na hindi siya tanggap ng mga magulang ni Aaron dahil lang sa status ng buhay at pamilya niya. Kaya buong gabi na yon ay binuhos niya lahat ng lungkot at sakit. Lumipas ang 3 araw ay walang paramdam si Aaron gaya ng sabi ni Marian. Maski tawag ay wala. Pero hindi niya maiwasang kabahan, lalo pat palaging bumabalik ang sinasabi ng mommy nito na ipapares ito sa ibang babae. Ang buong akala ni Marian ay hindi na magpapakita si Aaron. Pero isang gabi, kagagaling niya lang sa work. Pagbukas niya ng pintuan, ay kumunot ang noon niya nang makitang bukas ang ilaw. May tao ba sa boarding house niya? O nakalimutan niyang patayin ang ilaw? Dahan-dahan niyang sinara ang pintuan at nilibot ang tingin sa paligid, pero wala naman siyang nakitang tao. Naglakad siya papunta sa hapagkainan at doon siya natuod nang makita ang taong hindi niya inaasahang makita. Nakaupo ito sa upuan at nakatingin lang sa lamesa. Bigla siyang naluha. "Aaron?" Agad itong napatingin sa kanya at napatayo. Love. Mabilis itong naglakad papalapit sa kanya at agad siyang hinila sa bewang saka sinunggaban siya ng halik. Agad siyang napapikit at tinugon ang halik na yon. Pinalibot niya ang braso sa batok ng nobyo. "Bakit ngayon ka lang?" Inis niyang tanong nung maghiwalay siya sa halik. I'm sorry, love. Sabi mo kasi gusto mong mapag-isa. Kaya binigyan kita ng 3 araw para makapag-isip. Hindi mo alam kung gaano kita tiniis. Even though I missed you so much, I stopped myself to be with you. Hinampas niya ito sa dibdib. "Akala ko'y sinunod mo ng mommy mo. Kinabahan ako na baka nakipagkita ka na sa ibang babae." Umiling si Aaron saka hinawakan ng pisngi niya. No, I will never do that. Hindi ako maghahanap ng ibang babae. Kasi ikaw lang mahal ko. I will always choose you kahit pa sa ibang mundo tayo mapadpad. Kinilig si Marian pero agad ding napawi yon nang may maalala. "Hindi ako gusto ng parents mo. Baka gagawa sila ng paraan para paghiwalayin tayo." Naluluhang sambit niya rito. Ngumising lalaki sa kamay kinuha sa bulsa. Kumunot ang noon niya nang makitang kulay pulang box yon. Ngunit agad na nanlaki ang mata niya, nang dahan-dahang lumuhod si Aaron sa harapan niya at binuksan yon. Dahan-dahang tumulo ang luha niya nang makitang isa itong diamond ring. "Aaron, anong..." Kung gagawin nilang lahat para maghiwalay tayo, ay gagawin ko ang lahat para magkasama tayong dalawa. I want you to stay by my side forever, love. Ayoko mawala ka sa akin. Kaya here, I will offer you my whole life. Please, marry me. Be my wife. Hindi makapagsalita agad si Marian dahil sa gulat. Hindi niya aasahang aayain siya ng kasal ni Aaron. Sunod-sunod nang tumulo ang luha dahil sobrang saya ng nararamdaman niya ngayon. Para siyang sasabog. Talagang kaya siyang panindigan ni Aaron kahit pakalaban nito ang pamilya. Love? Natauhan siya na magsalita ang nobyo. Huminga siya ng malalim. Sorry, nagulat lang ako. Hindi ko in-expect na aayain mo kung magpakasal." Ngumiti si Marian saka tumango. "Oo, papakasalan kita, love." Tila napahingang maluwag si Aaron at mabilis na napatayo. Dahan-dahan itong sinuot ang singsing sa kanya saka hinawakan siya sa pisngi. "Thank you. I love you so much." Puno ng saya na sabi ni Aaron. Hindi na siya nakasagot nang sinunggaban siya ng halik ng lalaki na kaagad niyang tinugon. Hindi maipaliwanag ang sayang naramdaman niya sa araw na yon. Lahat ng takot at lungkot ay nawala ng biglaan. "Ano? Ikakasal na kayo?" Isang malakas na sigaw ni Lauren ang maririnig sa restaurant na kinakain nila. Hindi ito makapaniwalang nakatingin sa kanya. Napatingin sa kanila ang lahat ng customer doon kaya hindi maiwasang makaramdam ng hiya. "Shh! Huwag kayong maingay. Ang lakas ng boses nyo. Napapatingin na sa atin ng ibang customer."
Nehiyang suway niya sa 3 kaibigan na nasa harapan niya ngayon. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw nung nag-propose si Aaron sa kanya, ay tinawagan niya ang 3 niyang kaibigan at sinabing may kailangan siyang sabihin. Siyempre, mabilis namang kausap ang 3, kaya kinagabihan ay nagkita nga siya at nag-dinner na rin. Hindi na niya agad na napigilan ng sarili at sinabing engaged silang dalawa ni Aaron, kaya ganun na lamang ang reaksyon ng 3 na akala mo'y nakakita ng multo. Wala kaming pakialam, te. Seryoso, engaged na kayo ni Aaron? Mataray na sagot ni Sapphire. Ngumiti siya sa kainilahad ng kamay kung saan ang engagement ring. Nanlaki ang mata nila at nagkatinginan, pero maya-maya ay sabay na tumili. Huy, manahimik nga kayo. Ang OOA. Suway niya rito kasi napapatingin na naman sa kanilang ibang customer. Wala, te. Kinilig na kami. Goodness, sa kalandian itong 2 to. Ikaw pala talagang unang ikakasal. I'm so happy for you. Masayang saad ni Rose habang tinitingnan pa rin ang engagement ring. Mahal to. Grabe talaga magmahal ang isang Aaron Montefalco. Gaga, malandi ka rin. Pairap na sabat ni Lauren sa katumingin sa kanya. Pero matanong ko lang, hindi ba sobrang aga pa, Marian? I mean, don't get me wrong. Alam kong kaya kang buhayin ni Aaron dahil mayaman naman yun, pero nag-aaral pa kasi siyang magdoktor. I agree. Like, alam na ba to nila tita? Sang-ayon na tanong ni Sapphire. Te, mga bitter lang kayo. Of course, ready na yan sila. Saka let them be. Pairap na sabat ni Rose. We're just concerned, Rose. Kilala mo naman sila tita. Sagot ni Lauren. Napabuntong hininga si Marian sa kadahan-dahang binaba ang kamay. Napatingin sa kanya ang 3. Tiningnan niya ito isa-isa sa kakinagatang labi. Yun na nga, may dahilan kung bakit minamadali naming magpakasal. What is it? Seryosong tanong ni Lauren. Pinakilala na ako ni Aaron sa parents niya at hindi nila ako gusto. Gusto nila kaming paghiwalaying 2 ni Aaron at gusto ng mami niya na iset up siya ng date sa mga babaeng ka-level niya. Hindi nila ako gusto dahil sa status ko at ng pamilya ko. Malungkot niyang pagkwento. I knew it! Kilala ko na sila tita since then pa. At masasabi kong matapobreng parents ni Aaron. Saad ni Sapphire. What are you going to do with it? Tanong ni Rose. Ayaw ni Aaron kasi ako raw mahal niya. Ayaw niya na malayo sa akin. Ayaw niyang maghiwalay kami. Ganun din naman ako kasi sobrang mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Kaya ngayon, kailangan naming makasal sa lalong madaling panahon para wala nang magawa ang mga magulang ni Aaron. At kaya rin ako nakipagkita sa inyo kasi gusto kong humingi ng tulong. Hindi kasi namin magagawa to kung wala ang tulong nyo. Nagkatinginan ng 3 na tila ba'y nag-uusap gamit ang mata. Nakaramdam naman ng kaba si Marian dahil baka ayaw ng mga ito. Tumingin si Lauren sa kanya. Marian, isang beses ko lang itatanong to. Are you both really sure to do this? Mabilis na tumango si Marian. Oo. Sigurado't desidido na kami. Ngumisi ito. Then we're in! Tumili ang 2 at pumalakpak sa saya. Napahinga ng maluwag si Marian. Salamat. Yeah! Excited na ako! May kilala akong attorney na pwede kayong ikasal agad legally. Sasabihin ko agad sa'yo if payag siya and when. Excited na saad ni Rose saka may pinipindot sa cellphone niya. Kami nang bahala sa wedding gowns and everything. Hindi nyo na kailangang gumastos. Nakangiting saad ni Sapphire. Bigla siyang nahiya at umiling. Hindi na kailangan. Oh, please. Minsan na itong mangyari kaya hayaan mo na kami, no? Saka we have the money naman. Basta kami nang bahala. Right, girls? Sumang-ayon ng 2 kay Sapphire. Salamat. My goodness. Hindi ko akalain na ang 2 taong sinatap ko lang ng date nun ay kakasal na pala ngayon. Kayo rin palang magkakatuluyan sa huli. I'm a great cupid talaga. Mayabang na saad ni Lauren at nag-flip pa ng hair. Agad namang sumang-ayon ang 2 nilang kaibigan. Natawa na lamang si Marian at hinayaan ng mga kaibigan na gawin ang gusto nila.
Napakaswerte niya talagang may kaibigan siyang nagsusupport sa kanya sa mga bagay na importante sa kanya. Para na rin niyang mga kapatid ang tatlo. Sa dinner nilang yon ay sobrang saya ni Marian. Tila nakalimutan niya lahat ng problema niya. Lumipas nga ang 1 linggo ay nakakuha na sila ng schedule para sa kasal nila ni Aaron. Sobrang saya ng fiancé niya kasi matatali na talaga siya rito. Siyempre, masaya rin siya. Dahil nga ang 3 kaibigan niya ang bahala sa lahat, ay nagugulat na lang siya na nasa loob na siya ng isang mamahaling lugar para pumili ng gowns at suit ni Aaron. Gusto pa nga ng mga ito na may venue after ng kasal, pero sinabi niyang sekreto lang yon at sila lang ang nakakaalam. Buti na lang talaga ay naintindihan ng mga ito. Gusto na nga rin niyang umiyak kasi alam niyang mahal ang gown na pinili ng mga ito, pero wala rin siyang choice kasi mapili ang 3. Ang daming effort ng 3 kaya nahihiya na siyang tumanggi. Hanggang sa nakita na lamang ni Marian ang sarili na nakatayo sa harapan ng pintuan kung saan sila ikakasal ni Aaron. Civil wedding ang mangyayari at tulad nga ng pinag-usapan nila, sekreto lang yon at ang mga kaibigan niya lang ang nakakaalam. Noong bumukas ang pintuan ay napangiti si Marian, lalo pat nakita niya ang mapapangasawa niya na nakatayo sa dulo kasamang lawyer na magkakasal sa kanila. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Hindi niya maiwasang maluha habang nakatingin sa lalaking minamahal niya na ngayon ay nakangiti, nakatingin sa kanya. Nawala lang ang atensyon niya sa asawa nang marinig ang mahinang tili at singhot sa gilid kaya napalingon siya roon. Nakita niya ang 3 niyang kaibigan na nakatayo at nakasuot ng kulay pink na pang bridesmaid. Si Sapphire ay kinukuhanan siya ng picture at mahinang pang tumitili. Si Rose ay may hawak-hawak na tissue at panay puna sa luha. Si Lauren na may ngiti sa labi habang nakatingin sa kanya. Nginitaan niya ang 3 saka binalikan tingin sa lalaking mahal niya. Ilang hakbang lang ay nasa harapan na siya ng lalaki. Kinuha ni Aaron ng isang kamay niya at saka hinalikan ito sa likod sabay tingin sa kanyang mata. You're so beautiful, my love. Hindi mapigilang mamula ang mukha ni Marian. Kahit naman simple white dress lang ang pinili niya, nagmumukha pa rin talaga siyang tao sa mata ni Aaron. Pero hindi naman niya ito ginayuma kasi hindi siya marunong. Nung sinabihan sila ng lawyer na magsisimula na, ay agad na silang tumayo sa harapan nito. Medyo mahabang seremonya, pero nung tinanong sila kung tanggap ba nilang isa't isa, walang pagdadalawang isip nilang sinagot ang I do. You may now kiss your wife. Nakangising anunsyo ng lawyer. Nagsimulang magtilian ang 3 niyang kaibigan. Hindi mapigilang makaramdam ng hiya si Marian dahil hindi siya sanay na makikita silang maghahalikan ng ibang tao. Kahit pa sa mga kaibigan niya. Hinawakan siya sa kamay ni Aaron kaya napaangat ang tingin niya rito. Don't be shy, my wife. Minsan lang to. Napakagat sa labi si Marian saka tumango. Kaya hinila siya ni Aaron papalapit saka hinawakan ng kanyang pisngi. Tinitigan siya nito sa mata sa kadahan-dahang lumapit. Hanggang sa tuluyan ngang naglapat ang kanilang labi at malakas na nagtilian ng 3. Oh my gosh, naiinggit ako! Sigaw ni Sapphire. They're so cute! Saad naman ni Rose. My goodness! In front of my eyes talaga? Nanditiri ako? Nandidiring saad ni Lauren. Natawa si Maria nang maghiwalay siya ng halik. Nilapat ni Aaron ang noo nila. I love you, my wife. Napangiti si Marian dahil ang sarap pala sa tenga na tawagin siyang wife ng lalaki. I love you too, hubby. Pagkatapos nga ng lambingan nila, ay sinabi ng lawyer na maghihintay lang sila sa loob ng 15 days para makuha ang marriage certificate nila at tuluyan na nga silang naikasal. Here, gift namin sa inyo. Malaking ngiti na saad ni Rose habang may inabot na isang envelope. Kunot noon niyang kinuha yon sa kabinuksan. Ganun na lamang nanlaki ang mata niya nang makitang ticket yon sa isang resort. Tiningnan niya ang 3 na puno ng gulat ang muka. Ano ba naman kayo? Hindi naman na kailangan to. Talagang 1 buwan pa? Ang dami niyo nang ginastos sa kasal na to. Na hindi niyo kami pinalabas ng pera. Lauren, hindi na kailangan to. I can manage your honeymoon. This is too much. Saad naman ni Aaron na kunot ang noo. Umirap si Lauren. Duh!
Tanggapin nyo na yan. Sayang naman kung tatanggi kayo riyan, no? Isang buwang honeymoon na kayong magkasama. Tingnan natin kung hindi pa kayo makabuo. Biglang nag-init ang buong mukha ni Marian. Lauren, ano ba? Bigla kasing pumasok sa isipan niya kung anong mangyayari sa kanila roon, lalo pat mag-asawa na silang dalawa ni Aaron. Kahit kailan ay hindi siya ginalaw ng lalaki kasi may respeto ito sa kanya. Ayaw rin naman niya pero sa sitwasyon na yon, mukhang kailangan. Thank you for this, Lauren, Rose, and Sapphire. I appreciate your effort. But next time, let me handle things. Ayokong magmukhang walang ginagawa. Saad ni Aaron. Ay sus, minsan lang to. Saad ni Sapphire. Tumingin si Marian sa tickets. Pero may trabaho ako at may pag-aaral ka. Hindi pwede. Maapekto. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang sumabat si Rose. Don't worry, nakaleave ka na sa work like yesterday. Kami nang nag-handle. At saka tapos naman ang midterms ni Aaron. Nasabihan na naman ng mga prof niya na through online niya ipapasa lahat ng kailangan within the month. Pumayag naman sila. Gulat na gulat siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya akalaing na-handle na ng mga ito lahat ng hindi nila alam. Hindi siya makapaniwala pero mukhang hindi na nagulat doon si Aaron. Grabe, hindi ko akalain na nagawa niyo lahat ng yun sa ilang araw lang. Ngumisi si Sapphire. Siyempre, malakas ba naman ang connection ni Lauren? Expected na yun. Nag-flip ng hair si Lauren. Siyempre, ako pa. Naiiyak niyang niyakap ang mga kaibigan. Sobrang salamat talaga. Hindi mangyayaring lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Niyakap siya pabalik ng mga kaibigan at sinabihan na kung ano-anong magpapagaan sa loob niya. As expected from the great Lauren Chavez. She's a walking influence. Natawa ang lahat sa sinabi ni Aaron. Totoo naman, kung sino-sino yata ang kilala ng kaibigan niyang yon, ang dami nitong koneksyon. Natawa ang lahat sa sinabi ni Aaron. Totoo naman, kung sino-sino yata ang kilala ng kaibigan niyang yon, ang dami nitong koneksyon. Pagkatapos nga ng kasal na yon, ay agad silang hinatid ng tatlo sa airport. Expected na niya yon. Hindi na nga siya nagulat nang malamang nakaimpake na lahat ng damit nila at sila na lang ang kulang. Wala eh. Mga Girl Scout yata yung mga kaibigan niya. Nung makarating silang dalawa ni Aaron sa mismong resort, ay halos nalula siya sa ganda at laki. Muntik na nga siyang maiyak dahil first time niyang maranasan ang marangyang resort na yon. Parang pinapangarap lang niya yon noon at ngayon ay nasa harapan na niya. At kinagabihan ngang yon ay nangyari nga ang iniiwasan niya. Naging mainit ang gabi nila at tuluyan ngang nakuha ni Aaron ang kanyang pinakaiingatan. Pero wala siyang pinagsisisihan dahil asawa na nga niyang lalaki. Sa loob ng isang buwan na yon ay hindi pa siya naging masaya ng ganoon sa tanang buhay niya na tila ayaw na niyang matapos yon. Ang makasama si Aaron sa isang buwan ay parang nasa langit na siya. Hindi nito nakakalimutan na pasayahin sa mga araw na nagdaan. Palagi silang magkasama at ayaw niyang mahiwalay rito. Kaya nung matapos ang isang buwan ay parang gusto pa niya ulit mag-extend pero hindi na pwede. May mga responsibilities silang dapat pagtuunan ng pansin at alam naman ni Marian na magtutulungan silang dalawa sa kung ano man yon. Pag-uwi nila sa Maynila ay hindi na pumayag pa si Aaron na tumira siya ulit sa boarding house niya. Since mag-asawa na sila, ay sa kondo na siya nito titira. Hindi naman na siya umangal pa dahil gusto rin naman niyang makasamang lalaki at saka wala namang problema dahil mag-asawa na nga silang dalawa. Lumipas nga ang 2 buwan bilang mag-asawa ay nagkaroon lang ng konting adjustment si Marian at Aaron sa buhay nila. Pero kalaunan naman ay nasanay na sila, lalo pat nakikita nilang isa't isa pagkatapos sa nakakapagod na araw. Masaya si Marian dahil hindi siya pinahinto ni Aaron sa pagtatrabaho kahit kaya naman itong sustentuhan siya. Ayaw kasi niyang maging pabigat sa lalaki at saka kailangan niya ring magpadala ng pera sa pamilya niya. Ayaw naman niyang manghingi sa lalaki dahil responsibilidad niya yon. At napakaswerte ni Marian sa asawa dahil kahit marami itong ginagawa ay hindi nito nakakalimutang alagaan siya kahit hindi naman na kailangan. Naglalaan ito ng oras para sa kanilang dalawa kaya mas lalo siyang nahuhulog dito. Hinihiling niya na sana'y hindi na magwawakas ang kasiyahang nararamdaman niya. Pero roon siya nagkakamali.
dahil hindi niya alam na may dilubyong gugulo sa buhay nilang mag-asawa. Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Marian galing sa pamilya niya. Akala niya mangangamusta lang ang mga ito pero nagulat siya nang umiiyak ang nanay. At doon nalaman niyang nagkautang pala ng malaki ang kanyang ama at ngayon ay sinisingil na sila. At kapag hindi niya mababayaran ng 200,000 sa isang buwan, ay ipapakulong ang papa niya at kukunin ang bahay na minanapan nila sa lolo niya. Kaya sobrang problemado si Marian. Hindi niya alam kung paano kukuha ng ganoong kalaking pera, lalo pat konti lang ang sahod niya at hindi yun enough. Ayaw naman niyang sabihin yon sa asawa dahil ayaw niya itong madamay. Problema yon ng pamilya nila. Lalo nang ayaw niyang humingi ng tulong sa 3 niyang kaibigan. Hiyang-hiya na siya kasi ang laki na ng ginastos ng mga ito sa kasal nila. Ayaw niyang maging makapalang muka. Kaya ang problemang yun ay nakaapekto sa quality time nilang mag-asawa. Naghanap siya ng racket kaya wala na siyang time upang makipaglambingan pa sa asawa niya, lalo na't pagod na pagod siyang pag-uwi. Nagtanong si Aaron kung anong problema pero palagi niyang sagot ay pagod siya. Wala rin nagawa ang asawa kung hindi hayaan siya. Nakaramdam ng guilt si Marian, oo, pero wala siyang choice. Kailangan niyang kumayod ng kumayod. Ayaw niyang makulong ang ama, lalo na mawala ang bahay nila. Ngunit nung 3 araw bago ang due date ay stress na siya. Hindi na niya alam ang gagawin. Hindi pa buo ang pera. Na hindi pa nga nakaabot ng 50K ang ipon. Sobrang layo pa niya at naiiyak na siya. Siya lamang nasa loob ng kondo ngayon dahil nasa school si Aaron. Problemado siya lalo pat tumatawag na rin ang pamilya niya. Naghahanap din ng paraan ang mga ito pero alam niya naman ang pera sa probinsya. Ang liit-liit lang kitain. Hindi niya alam kung saan siya hahanap ng pera. Habang nakaupo siya sa sofa ay biglang tumunog ang doorbell. Kumunot ang noon ni Marian dahil wala naman siyang inaasahang bisita. At saka kapag si Aaron ay bubukas agad ang pintuan. Dahan-dahan siyang tumayo saka naglakad papalapit sa pintuan. Binuksan niya yon at nagulat siya nang makita ang taong hindi niya inaasahang nasa harapan niya ngayon. Mrs. Montefalco? Sinasabi ko na nga pang nandito ka. Seryoso nitong Saad. Nakaramdam ng bigla si Marian. Biglang bumalik sa kanya ang huli nilang pagkakaharap. Ayaw nito sa kanya at nalaman nitong nandito siya. Ano pong ginagawa niyo rito? Iniwas nito ang tingin sa kanya saka humakbang kaya napaatras si Marian na tumagilid. Pumasok ito sa loob kaya mas lalo siyang kinabahan. Nagmamadali niyang isinara ang pintuan at sumunod dito. Wala po si Aaron rito. Alam ko, sagot nito saka humarap sa kanya. Dito ka na pala nakatira sa kondo ng anak ko. Diniinan nito ang pagkasabi sa anak niya. Hindi po. Don't fool me. Matigas nitong putol sa kanya, saka pinandilatan siya ng mata. Napayuko si Marian at hindi sumagot. Nalaman na nga nito, narito siya nakatira sa kondo ng anak. Napakagat lamang siya sa labi. Tumalikod ang ginang sa kanya, saka naglakad papunta sa sofa. Umupo ito roon at saka tiningnan siya. Nakarating sa akin, narito ka na nakatira. Kaya pala hindi na umuwi si Aaron sa mansyon kasi nandito ang babae niya. Sarkastikong Saad nito. Hindi pa rin sumasagot si Marian. Nabalitaan ko rin. Nakinasal kayong dalawa without our consent. Doon na napaangat ang tingin niya dahil sa gulat. Hindi niya akalain na malalaman nito na ikinasal silang dalawa ni Aaron. Dapat sikreto lang yon. Hindi naman siguro sinabi ng mga kaibigan niya yon. Napataas ang kilay ng ginang. Shock? Don't you think I will not find it out? Ma'am, I hired an investigator. If yan ang gusto mong marinig, pinaimbestigahan ko ang anak ko dahil halos hindi na siya mahagilap. And I found out that he's married with a cheap girl like you. Pangiinsulto nito sa kanya. Ma'am, sasabihin naman po namin, lies! Wala kayong balak na sabihin sa akin. Ang kakapal na mukha niyong pagtaguan kami. At ang kapal na mukha mong pakasalan ng anak ko. Galit nitong Saad. Ma'am, mahal ko po si Aaron. At nagmamahalan po kami. Saad ni Marian.
Suminghal si Mrs. Montefalco saka inirapan siya. There's no such thing as love when it's your age. Nadadala lang kayo sa nararamdaman nyo. May isang envelope itong nilapag sa lamesa, kaya napatingin siya roon. Sinanyasan siya nitong lumapit. Nagdadalawang isip man, ay agad pa rin siyang lumapit at umupo sa pang-isahang sofa. Open it! Utos nito sa kanya. Napakagat ng labi si Marian dahil sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng takot. Nagdadalawang isip siya kung bubuksan ba niya yon o hindi. Pero dahil nakatitig sa kanya ang ina ni Aaron, ay dahan-dahan niya yung kinuha at binuksan. Tumambad sa kanya ang parang papeles. Tiningnan niya muna ang ginang bago yon basahin. Pero muntik na niyang mabitawan yon nang mabasa niya. Annulment papers? Gulat na tanong niya sa ginang. Puti ay gets mo agad. Akala ko hindi mo maintindihan kung anong annulment. Nakangising pangiinsulto nito sa kanya. Alam niyang ginagawa nito ngayon. Gusto niyang pirmahan niyang annulment papers para mawalang bisang kasal nila ni Aaron. At hindi siya bobo para pirmahan yon. Dahan-dahan niyang nilapag ulit yon sa lamesa. Hindi ko po ito pipirmahan. Hindi ko hiwalayan si Aaron. Sign it! Ayaw ka ng pamilya namin! Madiin nitong utos. Umiling siya. Hindi ko po gagawin yan. Mahal na mahal ko po si Aaron. Hindi ko kayang hiwalayan. Tumaas ang kilay nito. Talaga? Opo. Ngumisi ito. Nalaman ko ring may malaking utang ang ama mo. 200,000. Nagulat si Marian. Paanong? Sa tingin mo? Anak ko lang ang pinaiimbestigahan ko? You should be smart enough to know that. Nakangising saad nito. Nalaman ko rin sa susunod na araw ng due date na yon. But you don't have the money. If hindi nyo babayaran yon, makukulong ang ama mo at pagkukuhang minanan yung bahay. You all will leave with nothing. Hindi makapaniwala si Marian na alam nito ang lahat. Mukhang lahat nagagawa ng pera. Napayuko na lamang siya. Pero, I can help you with that. Sunod na sabi na agad niyang ikinaangat ang tingin. Anong ibig niyong sabihin? May kinuha ito sa bag at nung mailabas nito yon ay hindi siya bobo para hindi malaman kung ano yon. Tseke yon. 1 million! Sign the annulment papers. Saad nito, saka nagsulat sa tseke. Napalunok siya at umiling. Hindi ko po gagawin yan. Mahal ko po si Aaron. 5 million pesos for you to sign the annulment papers. Nilakihan nito ang pagbitaw ng pera. Ma'am, anong magagawa ng pagmamahal mo sa anak ko kung mawawala lahat sa pamilya mong lahat? Maghihirap kayo lalo. Choose wisely, Marian. Makukulong ang papa mo kung hindi mo mababayaran ng utang. Plus, ang natitirang pera ay pang-start niyo sa pamilya niyo. Mahabang litanya nito. Hindi nakasagot si Marian. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nasasaktan siya lalo pat kailangan niyang mamili. Iniisip niya kung pipiliin niya si Aaron ay mawawala lahat sa pamilya niya. If kung pamilya naman ang pipiliin niya ay mawawala sa kanya si Aaron. Namumuo ang luha sa kanyang mata kasi na-pressure na siya. Ayaw niyang pumili. Choose, Marian. Piliin mo ang pamilya mo. Makakahanap ka pa ng iba. Think! This money will save your family from debt. Saad pa nito. Napapikit si Marian at napakagat sa labi. Dahan-dahang tumulo ang luha niya dahil sa sakit at lungkot. Wala siyang iba pang pagpipilian. Kailangan niyang piliin ang mas importante sa kanya. Hindi alam ni Marian kung ano pang sumunod na nangyari. Nakita na lamang niyang sariling pinipirmahan ng annulment papers habang sunod-sunod na tumulo ang luha. Pagkatapos noon ay binigay ng mommy ni Aaron ang tseke. Nanginginig ang kamay na tinanggap niya ito. I knew it! You're just like other cheap girls. Pera lang ang katapat. Nakangising saad nito, saka tumayo habang hawak-hawak ang envelope at ang bag. I'll be expecting you to be out of his life before he comes here. Umalis ka na sa buhay ng anak ko. Sasaktan mo lang siya at hihilahin pababa. Wag na wag ka na ulit magpapakita sa anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo?
Opo. Nung tuluyan itong makaalis sa kondo ay humagulgol si Marian. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Ayaw niyang pumili pero kailangan niyang unahin ang pamilya niya kaysa sa kapakanan niya. Noong tumahan siya ay wala siyang sinayang na oras kung hindi mag-impake. Nung matapos ay mabilis siyang umalis sa kondo ni Aaron bago pa ito makauwi. Hindi siya nakaayos at halatang galing siya sa iyak pero wala siyang pakialam. Lumingon muna siya sa condominium habang umiiyak ulit. Patawad, Aaron. Sana mapatawad mo ako sa desisyon ko. Mahal na mahal kita. Agad siyang sumakay sa taxi papunta sa sakayan ng bus. Uuwi na siya ng probinsya para mapuntahan ng pamilya at maligtas sa pinagkakautangan. Hindi na siya nagpaalam pa sa mga kaibigan, maski sa pinagkakatrabahuan niya. Bahala na, magsisimula na lang siguro sila ng bago roon. Aalamin niya kung anong gagawin niya sa pera. Habang bumabiyahe siya, ay hindi niya maiwasang mapaiyak ulit, lalo na tawag ng tawag si Aaron sa kanya. Pinatay niya ang phone. Kailangan niyang bumili ng bago para hindi siya mahanap nito. Nung makarating siya sa probinsya ay nagulat ang pamilya niya. Hindi kasi inaasahan ng mga ito na uuwi siya. At agad din naman niyang binayaran ang pinagkakautangan ng ama. Ilang ulit na humingi ng tawad ang pamilya niya sa kanya, lalo ng ama pero wala siyang enerhiyang magalit o pagsalitaan ito ng kung ano. Sinabihan niya na lang na sana hindi maulit at agad siyang dumiretsyong pumasok sa kwarto. Alam ni Marian na naninibago mga yon sa aksyon niya pero hindi niya magawang sabihin ang nararamdaman niya. Gabi-gabi na lamang siyang humahagulgol ng iyak hanggang sa tuluyan nga siyang makatulog. Ngunit isang araw ay nagising si Marian na bumabaliktad ang sikmura niya. Agad siyang napatakbo pababa at dumiretso sa kusina. Sumuka siya roon ng sumuka at pagkatapos ay nanghina siya. Hindi niya alam na nandun pala mga magulang niya. Anong nangyari? Masama bang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ng ama habang inaalalayan siyang umupo. Wala ka bang nakain na masama kagabi? Umiling si Marian. Wala naman pa. Nagising na lang ako na nasusuka na ako. Nagkatinginan ang mga magulang niya na tila nag-uusap gamit ang mata bago sabay siyang tiningnan. Bakit? Umupo sa harapan niya ang ina. Anak, kung hindi ikakasama ng loob mo, itatanong ko lang kung nagkaroon ka ba ng nobyo ron sa Maynila? Kumunot ang noo niya. Oo ma, nagkaroon ako. Hindi natapos ang sasabihin niya nang may ma-realize. Napatakip siya sa bibig habang nanlaki ang mata. Ilang beses silang nagtalik ni Aaron at imposibleng wala silang nabuo. Napahawak siya sa tiyan niya sa kapuno ng takot na tiningnan ang mga magulang. Pa? Ngumiti ang ina niya. Magbihis ka anak. Pupunta tayo sa ospital para masigurado natin. Gusto ko makilalang ama niyan kung buntis ka man. Seryosong saad ng ama. Gusto niya sanang sabihin ang buong kwento pero hindi na niya ginawa. Umakyat na lamang siya sa kwarto at nagbihis. Kumain muna siya bago sila pumunta ng ospital. Habang hinihintay ang resulta ay hindi mapakali si Marian sa kinauupuan. Nakaramdam siya ng takot at kaba dahil wala pa sa isip niyang magkaanak. Lalo pat ilang araw o linggo ay mawawalan na ng bisa ang kasal nilang dalawa ni Aaron. Ayaw niyang palakihin ang bata ng walang ama. Pinahinahon siya ng kanyang ina pero hindi yon gumana. At nung pumasok ang doktor ay mas lalo siyang kinabahan. Congratulations! You're 2 weeks pregnant! Masayang anunsyo ng doktor. Ngunit siya ay parang binuhusan ng napakalamig na tubig. Agad siyang umiyak sa kaniyakap ang tiyan. Hindi niya akalaing magbubunga ang pagmamahalan nilang dalawa ni Aaron. Pero paano na? Wala na siya sa tabi ni Aaron. Nagalit ang ama ni Marian at tinanong kung sinong ama ngunit wala siyang maisagot. Ngunit nung pag-uwi nila sa bahay ay hindi na niya ulit mapigilang ibuhos ang luha. Agad na nataranta ang mga magulang niya at dinaluhan siya. Doon, hindi niya mapigilang ikwentong nangyari sa kanila ni Aaron. Sobrang sakit na lalo pat wala siyang masasabihan. Gusto niyang sumabog at magpahinga pero ayaw pumayag ng puso niya. Nakaramdam agad ng guilt ang mga magulang niya pero hindi niya sinisisi ang mga ito.
Sinisisi niya ang sarili niya dahil nalagay siya sa sitwasyong kailangan niyang manakit ng tao. Pero binigay na yon sa kanya. Kung hindi man niya makakasama si Aaron, ay ayakapin niya ang magiging anak niya. Ito na lamang ang nagpapaalala sa pagmamahal ni Aaron sa kanila. Papalakihin niya ito ng maayos at puno ng pagmamahal kasamang pamilya niya. Dok! Dok! Napahinto sa paglalakad si Aaron dahil sa sigaw na yon. Kunot-noon niyang nilingon kung sino man ang tumawag sa kanya, isa yon sa babaeng nurse roon. Palabas na kasi siya ng ospital kasi tapos ng shift niya. Bakit? Tanong niya nang makalapit ito. Ngumiti ng matamis ang babaeng nurse sa kanila hadang isang kulay blue na paper bag. Para sa'yo, Doc. Tiningnan niya muna ito. Pamilyar sa kanya ang nurse na yon pero hindi niya kilala. Nakikita niya itong nakatingin sa kanya actually. Halos lahat ng babaeng nurse roon, hindi niya lang pinapansin. Pero sa tingin niya, ay ilang weeks pa lang ang nurse nakaharap since hindi niya pa kilala. Ayaw niyang sayangan ng effort ito kaya tinanggap niya. Thanks. Luto ko yan, Doc. Masarap. Masarap kaya gaya ko. Charot! Pabiro nitong saad. Tumaas ang gilid ng kanyang labi. Sinasabi na nga ba niya, may gusto ito sa kanya, gaya ng iba. Maganda naman ito pero sorry sila. Meron nang naglalaman sa puso niya. Kailangan niya lang hanapin dahil nawawala pa. Thank you. Mauna na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ng babae. Tumalikod agad siya. Narinig niyang malakas itong nagpaalam pero hindi na siya lumingon at sumagot pa. Gusto na niyang umuwi dahil pagod na rin siya sa mahabang shift niya. Habang nagdadrive siya pa uwi ay naisipan niyang huminto muna sa paborito niyang coffee shop para bumili ng kape at tinapay. Pinark niya ang kotse sa parking lot saka pumasok sa loob. Agad siyang nakilala ng iba kaya napalingon sila sa kanya. Wala naman siyang pakialam kaya nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa linya sa counter. Babae ang lahat ng nandoon na agad namang napalingon sa kanya. Agad namang nagsitabi ang mga ito at sinasabing paunahin siya. Sanay na siya kaya agad siyang naglakad papalapit sa counter at sinabing order. Naging isang sikat siya na doktor sa bansa at marami ding babaeng naghahabol sa kanya pero wala siyang pakialam doon. Hinihintay at hinahanap niya pa rin ang babaeng pinakamamahal niya. Nung makuha na niyang order niya ay pinili niyang umupo sa isang table palapit sa glass wall. Palagi niya itong ginagawa sa tuwing gusto niyang magpahinga at manood lamang sa mga taong naglalakad sa labas. Ngunit habang umiinom siya ng kape, ay nahagip sa mata niya mismo ang isang motor na pagewang-gewang. Bumagsak ito sa gitna ng daan. Agad na napahinto ang mga tao at pinalibutan lalo pat may sakay itong isang babae maliban sa driver. Agad na napatayo si Aaron at walang pagdadalawang isip na tumakbo palabas ng coffee shop. Excuse me, doktor ako, padaan lang. Saan niya habang nakipagsiksikan sa kumpul-kumpulang mga tao. Buti narinig siya ng mga tao kaya tumagilid ang mga ito. Dinaluhan niya muna ang driver. Nakita niyang may malay ito at dumadaing dahil sa dugo ang paa. Inutusan niya ang mga tao na tumawag ng ambulansya na agad namang sinunod ng mga ito. Nalipat niya ang tingin niya sa isang babae na nakasuot pa ng helmet. Nilapitan niya ito at tinanggal ang helmet. Halata itong walang malay at duguan ng katawan. Pero parang tumigil ang mundo niya nang makitang mukha ng babae. Biglang lumakas ang puso niya at nabalutan siya ng takot sa katawan dahil sa duguang itsura nito. Wife? Nagising si Marian sa sobrang sakit ng buong katawan niya. Agad na napamulat ang mata niya nang maalala niyang nangyari. Naaksidente sila ng binuk niyang driver. Nagmamadali kasi siya para sunduin ang anak niya sa school. Naiwan niya ang kotse niya sa bahay at kakatapos lang niya ng meeting. Hindi niya akalaing mangyayari yon at buti na buhay pa siya. Good thing you're already awake. Agad na nabaling ang tingin niya sa taong nagsalita. Ganun na lamang siya natuod nang makitang taong matagal na niyang gustong makita. Ang taong hindi niya inaasahang nasa harapan niya ngayon. Aaron? Buti naman ay naalala mo pa ako. I thought you forget about me 6 years ago. Malamig nitong sambit. 6 na taon na ang nakalipas simula nung iniwan niya si Aaron para sa pamilya niya.
Sa 6 na taon na yon ay nandun pa rin ang sakit at pangungulila niya sa lalaking pinakamamahal niya. Hindi ito nawala hanggang ngayon, kaya nung makita niya ito ay kumabog ang puso niya ng napakalakas. At base sa itsura at kasuotan ng lalaki ay nakamit nito ang pangarap na maging doktor. Mas lalo itong naging gwapo at lumakas ang aura. Hindi niya maiwasang maging masaya para rito. At sa 6 na taong yon ay maraming nagbago sa buhay ni Marian. Nagkaroon siya ng sariling business at naiangat ang pamilya mula sa hirap. Kaso nga lang, hindi pa rin kumpletong buhay niya. Don't checking me out. Agad na napaiwas ang tingin si Marian nang magsalita si Aaron. Gusto niyang tuktukan ang sarili dahil hindi niya na-realize na nakatitig pa siya rito. Chinek siya nito at pareho silang tahimik pero agad ding binasag nito yon. I think this is your karma for leaving me. Malamig nitong saad. Napatingin siya rito at parang may tumarak sa puso niya. Oo, inaamin niya ngang karma na yon at tinatanggap niya. I guess it's my karma indeed. Napahinto ito at napatitig sa kanya. So inaamin mong iniwan mo nga ako? Ngumiti siya ng mapait. Hindi ko naman tinatanggi. Alam kong nagawa ko. Tinitigan lang siya nito ng malamig at saka tinalikuran. Akmang maglalakad dito palabas nang magsalita siya. I'm sorry. Napahinto ito ngunit hindi lumingon sa kanya. I'm sorry if I left you. Oo, pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko sa'yo at tinatanggap ko lahat ng karmang binibigay sa akin ng tadhana. But please, forgive me. Sana malaman mong totoo kung bakit kita iniwan nun. I know I don't have the right to say this to you but kakapalan ko na ang mukha ko. Okay lang sa akin kung hindi mo ako papatawarin. At least nakausap kita at nasabi ko sa'yo to. I'm so proud of you because you achieved what you want. Nakuha mo ng pinapangarap mo. Good luck sa ibang mga gagawin mo. I'm still here supporting you. Mahabang litanya niya. Pero puno yun ng sakit, ang sakit na tinatago niya ng ilang taon. Hindi pa rin nagsalita si Aaron kahit humarap man lang. Mas lalo siyang nasaktan. Mas masakit pa sa mga sugat niya. Ngumiti siya ng mapait. You can go now. Akala niya aalis si Aaron pero nagkakamali siya. Sa tingin mo, nakuha ko na ang pangarap ko? Kumunot ang noon ni Marian sa tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Humarap ito sa kanya pero nagulat siya nang makitang namumulang mata nito na tila paiyak na. Parang may kung anong sumipa sa puso niya habang nakatingin sa lalaking mahal niya. Sa tingin mo, nakamit ko na ang gusto ko? Fuck! Yes! I became a doctor. But that is not what I dreamed of. Hindi yan ang gusto kong makuha. Aaron. Fuck! It's you! Ikaw ang pinapangarap ko simula pa nung una. Yet you left me. You left me behind without even knowing what's going on. Tapos malalaman kong pinirmahan mo ka annulment papers. Galit nitong saad. Napayuko si Marian at hindi mapigilang maiyak. I'm sorry. Wala akong choice. Fuck, you're sorry. Hindi na nakasagot si Marian at napahikbi na lang. Ramdam niya ang galit ni Aaron sa kanya at tatanggapin niya yon. Damn. I can't. Napaangat ang tingin niya sa lalaki at nagtamang kanilang tingin. Nakita niya kung paano nanlambot ang mata nito. Damn. I can't do this anymore. Nanlaki ang mata ni Marian nang mabilis na maglakad papalapit sa kanya si Aaron. Ngunit ang mas kinagulat niya ay sinunggaban siya nito ng halik. Hindi siya makagalaw dahil hindi niya inaasahan yon pero kalaunan ay dahan-dahan siyang nadala sa bawat galaw ng labi nito. Nakita na lamang niya ang sariling nakakapit sa batok ng lalaki at sumasagot sa bawat halik nito. Maya-maya pa ay naghiwalay sila ng halik. Habol ang kanilang hininga at titig na titig sa isa't isa. Aaron, why? Fuck, you're sorry. I don't need that. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. Dahil wala kang kasalanan. I know the true reason why you left me. And I understand that.
Nalaman kong niloloko ko nila Mommy, so I cut my ties to them. Pero hinayaan kitang gawin ang gusto mo sa 6 na taon na yun, kahit sobrang hirap. Nangungulila ako sa'yo, pero tiniis ko. Mahabang saad nito, kaya mas lalo siyang naiyak. Pero yung annulment? I didn't sign any annulment. Pinunit ko yon. So meaning you're still my wife. Napanganga siya sa sinabi nito. Now that you're here, hindi na kita papakawalan pa. I'll kill whoever separate us again. Hindi ko na kaya. I want you to be on my side, my wife. Sunod-sunod na tumango si Marian. Hindi siya makapaniwala na matagal pala siyang hinihintay ni Aaron. Akala niya ay ayaw na nito sa kanya, pero nagkakamali siya. Nag-usap silang dalawa tungkol sa lahat ng nangyari sa kanya hanggang sa biglang bumukas ang pintuan. Bumulaga rito ang 2 batang babae kasama sila Lauren. Sinabihan niya noon sila Lauren tungkol sa nangyari sa kanya, kaya ang 3 ay dumayo sa probinsya nila para lamang tulungan siya. Sobrang swerte niya talaga sa mga kaibigan niya. Nagulat si Aaron nang makita ang kambal. Kahit hindi niya sabihing anak nila yon, ay halata dahil kamukha niya ang kambal nilang anak. At nung sinabi nga niya na anak ito ni Aaron, ay umiyak ang asawa at agad na niyakap ang mga anak. Umiiyak tuloy na nakatingin si Marian sa mag-aama niya. Hindi niya akalaing makikilala ng 2 ang kanilang ama. Lumapit si Aaron sa kanya saka hinalikan siya sa noo. I didn't expect this, but thank you so much for raising them. I love you so much. Babawi ako sa kanila. Babawi ako sa inyong 3. Ngumiti siya saka hinawakan sa pisngi ang asawa. Hindi na kailangan. Ako babawi sa'yo. And I love you so much. Sa wakas ay nakumpleto ng pamilya ni Marian na akala niyang hindi na mangyayari pa. Kakaiba talaga ang plot twist sa buhay niya. Hindi niya alam kung anong susunod pang mangyayari. Pero masaya siya na sila pala talaga hanggang sa huli. Sa buhay, hindi may iwasan ang plot twist. Minsan inaasahan natin at halos hindi natin inaasahan. Pero ang tangi lang natin gawin ay tanggapin yon ng buong puso. Masakit man, malungkot o masaya. Sa buhay rin ay kailangan natin pumili sa mga bagay-bagay at hindi rin maiwasang may masasaktan tayong tao. Ngunit dapat ang piliin natin